A day in our life here in Japan. Ohayo minasan, Genki! For today's video, nagpunta nga pala kami ng Nyukan or yung immigration. Kukunin kasi namin yung resulta ng visa ni Ate Ali. Itong aking bunso, excited na yatang lumabas kami at nakasakbat ng aking bag sa kanya. Pagkahatid ko nga kaninang umaga kay Ate Ali, nagready na agad kami. At pagkatapos naman, susunduin ko siya ngayon ng mas maaga. Hindi nga pala namin kasama ang aming daddy, kaya kaming tatlo lang mag-iina ang aalis ngayon. Mabuti na lang talaga at napakaganda ng panahon ng araw na yan. Napakahirap kasi talaga na may bitbit kang mga bata kapag aalis ka. Pero dahil nanay tayo, kailangan matatag. At lahat talaga kakayanin para sa mga anak. Katapos ko ngang i-ready lahat ng gamit sa kuruma, sinunod ko na ang kunin si Asha. Mabuti na lang talaga at hindi iyakin ng anak ko na yun. Pagkatapos ko ngang kunin si Asha, sinara ko na itong pinto namin at kami aalis na. Susunduin nga muna namin si Ate Ali sa school niya. Alis na. Hello po, ito nga po pala ang aking second born na si Asha. Naduduling-duling pa po ang aking baby na yan. Kayo po ba yung inyong mga baby naduduling-duling pa? Buti na lang talaga itong anak ko na to, napakabihib kapag bumibiyahe kami. Siyempre bago umalis, kailangan mag-pray muna tayo. Ito na guys, ready na kami. Grabe guys, sobrang thankful ko talaga dahil natuto ako mag-drive dito sa Japan. Isa talaga tong malaking achievement para sa akin bilang nanay. One of the reason talaga kaya sinikap kong makapasa sa driving dahil ang aking anak ay medyo malayo sa school mula sa bahay namin. Kung adult ang maglalakad 17 minutes pero kung kasing liit ni Ali baka abutin siya ng 40 minutes pag maglalakad sa school. Kaya naawa naman kami kung paglalakarin namin dito sa school. At saka kapag nagkakasakit po sila natotrauma po ako dahil hindi ko agad sila nadadala sa clinic. Off ng asawa ko kapag pupunta kami sa clinic o kaya may gagawin. Ngayon na nakakapag-drive na ako, nagagawa ko na yung mga dapat namin gawin kahit wala si daddy. Sobrang laking tulong po talaga na nakakapag-drive ka lalo kapag ka nandito ka sa lugar namin. Unlike po sa mga city area na kahit saang sulok ay may bus station, dito po wala masyado. Napakahaba po ng interval kapag ka mag-iintay ka ng bus. Kaya much better po talaga na nakakapag-drive dito sa lugar namin. Medyo kabado pa nga po ako dahil first time ko po magpupunta at magbibiyahe doon sa immigration. Medyo malayo-layo po yun sa bahay namin. Mabuti na lang talaga at andyan na si Google Maps at hindi na tayo maliligaw pa. Matututo na rin tayong gumala, guys. Guys, tingnan niyo po ang daan dito sa Japan. Di ba po napakalinis? Wala po kayo makikitang kahit anong kalat. Tsaka alam niyo ba guys, napakasarap pong mag-drive dito sa Japan. Wala po kayo makikita na bumper to bumper ng mga sasakyan. Wala rin pong basta-basta may tumatawid. Tapos sa mga driver po ay give and take lang. Gaya po nito, pinauna na po ako. Ganyan lang dito guys, kapag ka pinauna ka, taas ka ng kamay para magsabi ka ng salamat at magbabaw. Dito na nga kami sa school ni Ate Ali. Sarado yung gate ng school kaya dito lang ako nagpark sa tabi ng school. Malapit na mag 12:30 kaya susunduin ko na siya sa loob. Nag-aisatsu nga muna ako dun sa teacher nila Ali. Hindi ko na po ipapakita kung ano itsura ng loob ng school nila Ali. Ayan na po si Ali, nakasakay na nga po dito sa kuruma. Ang sabi nga po ng teacher, hindi daw po niya naubos yung kanyang pagkain, kaya tinanong ko siya kung gutom pa siya. Kaya nag-request na lang siya na mag-McDo kami. Inilan ko na lang siya ng happy seto para kahit nasa biyahe, makakain-kain siya.
Guys, pagpasensyahan nyo na nga pala ang aking Japanese at tagal ko na pong hindi naghahapon. Basta kapag marunong ka mag-hi o onegaishimasu at arigato gozaimasu, pwede ka na dito sa Japan. What? Si Ate Ali nga lang ang in-order ko at busog pa rin talaga ako ng panahon na yan. Pagkatapos nga namin mag-order ng McDo, nag-park muna ako para i-search kung saan yung aming pupuntahan. Ayan, fast forward na nga guys kasi hindi na ako nakapag-video sa biyahe. Hi, ayan. Thanks God. We're here now in the new At ito nga guys, nandito kami sa parking ng Donkey. Bago na kasi yung building ng Immigration Chiba ngayon. Alam nyo ba guys, ang tagal namin hinanap yung immigration sa loob ng building. Nagtanong-tanong pa nga ako sa mga staff doon sa may building kung saan yung mismong immigration. Medyo naloka nga ako dahil sa haba ng pila sa loob ng immigration hindi pa pala pwedeng bumili doon ng stamp. Kaya ang ending, pinalabas kami ng staff para bumili doon sa may Lawson daw. So hinanap pa namin yung Lawson kung saan nandito sa may building. Di ko na nga na-i-video. Nung nakabili nga pala kami ng stamp, pumunta agad kami ng immigration. Inantay na naming tawagin yung aming number. Akala ko nga 30 minutes matatapos na kami dyan. Alam nyo ba guys, inabot na kami ng 5 hours kakahintay. Grabe talaga ang pagod namin today guys. Dumating kami ng 1:30 sa immigration pero natapos kami almost 7 PM na. Pero thanks God, super worth it naman ang paghihintay namin dahil naka 5 years visa na ang aming Ate Ali. Tip nga pala sa mga pupunta ng immigration. Mula dun sa parking ng Donkey, wala po dun sa loob ng building, kailangan nyo pong pumunta sa second floor. Dun po sa may second floor, hanapin nyo po yung maraming elevator dun. Nakita nyo po yung elevator, third floor po na, nandun na yung immigration. Fast forward nga guys, eto nakauwi na kami ng bahay, ginabi na nga kami at talagang tulog na tulog ang aking mga babies. Sikari-sama minasang, thank you for watching!